Nagbiyahe sila alert diha, nagbiyahe na padulong dira alert. Oh, nanagan ang mga tao kay ganun, natingami nawala man ang pulis. Oh. So mobalik dito sa Pikas, guys. Salamat kabayan Alvin, on the way to go po. On the way na po ako. I am a German nurse po. If you are a registered nurse po, you really are needed here. Nanagan ang mga tao, guys. Di lang tamudagan. Pakibas ano on the way to go. Yes, nabasahan ako, guys. Hello. Sir, asa na ka? Naara ko diri. Haman. You mean now? Go. Come on. What is your question? Are you from and where are you affiliated to? Reuters. Okay, interview me now. Go. Come on. What is your question? How do you feel right now seeing your former president going? We are enraged because we love President Duterte. He loved the Philippines first. That's why we love him. There is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court, and the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive proper there's no proper Loading yung utak. Sus Mariusip. Kawawa naman itong kulangot na to. No? I-release daw po si Digong. Dahil Duterte sila eh, 'di ba? I-release daw po kasi unang-una wala nang jurisdiction yung ICC sa ating bansa. Anong pake namin? Ano ngayon kung meron o wala? Importante, si Digong na-file ng kaso ni Trillanes noong 7 years ago. Diba? Pake namin kung may jurisdiction o wala. Importante maliwanag sa amin na si Digong pumapatay, nag-uutos magpapatay. At inamin naman niya yan. Diba? At maraming namatay sa panahon niya. Kaya wala kaming pake kahit sabihin nyo na walang jurisdiction yung ICC dito sa Pilipinas. Wala kaming pake. Importante sa amin, dinampot siya, hinuli siya ng International Criminal Court. Okay? Yun yung maliwanag dyan. Bago ka manggigil, ewan ko, hindi ko maintindihan kung babae ba to o bakla. Wala tayong problema dyan. Pero, teka lang, bago ka manggigil, dapat hindi loading yung utak mo. Pag pa-loading dyan, anong gusto mong kumain? Anyway, mga pre, bago po tayo mag-tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong, meron po tayong Facebook page. Asan na ba yun? Eto na, yan. Ballpoint Man 2.0, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan. Siyempre mga pre, hindi ako nagjo-joke ha. Facebook ko yan. I-follow nyo na. Diba? Siyempre mga pre, meron tayong Timberador. Okay? So hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? Eto na mga pre. Okay, bago po yan mga pre, unahin po muna natin itong kay Digong. Okay? Oo. Sara Duterte's incompetence in handling DepEd 2.8 billion disaster fund. So, disaster fund. So, kumbaga, nung DepEd secretary pa po itong si Sara Duterte, kumbaga siya yung may hawak nun, siya may control nun ng disaster fund. Halimbawa, kung may baha, may paglindol, ano pa ba, may mga malalakas na hangin o may mga kung ano-ano pa dyan, diba, na pagbitak ng lupa at maraming na-disgrasya, yung disaster fund po, yun yung gagamitin doon. Diba? Yun po ang tinatawag na disaster funds. Okay? And then, syempre, si Sara Duterte, yung may control dyan. Ang tanong dyan, yung disaster funds na yan, nagamit po ba? Nagamit po ba ng tama? House leads hit VP Sara's apparent incompetence in handling DepEd's 2.8 billion disaster funds. Take note, hindi po ito milyon yung pinag-uusapan dito. Billions po. Billions. Ngayon,
Si Sara Duterte nararapat ba na manguna dyan sa disaster fund na yan? Or nararapat ba na siya yung humawak at may control nito? Ako po hindi. Sa tingin ko hindi po pwede si Sara dyan. Bakit? Palustay-lustay lang eh. O pag may baha, saan si Sara pumupunta? Saan? Nandun sa sa Taylor Swift. Panood-nood lang. May baha noon, tapos saan nagpunta si Sara Duterte? Nag-enjoy lang. Saan napunta yung disaster funds? Sa mga binaha ba? O doon sa pamasahe? Nagtatanong lang ako Pamasahe at panggastos doon sa ibang bansa. Doon ba napunta? Yun po ay katanungan yun. Okay? At eto, may papanoorin tayong video mga pre. Take note disaster funds. 2.8 billion. Feeling ko lang, hindi lang feeling, kita naman, 'di ba? Halatang halata naman. Mali ang paggasta, mali ang paggamit. Nasaan na kaya yung mga pera na yun? Tanong natin sa sarili natin. Saan na kaya yung mga pera na yung mga bilyon-bilyon na yan? Napunta ba sa mga dapat tulungan ng mga Pilipino? Or napunta lang sa bulsa? Kasi, tandaan nyo mga pre, kada may baha, wala po si Sara Duterte. Meron namang pondo na hawak si Sara para dun sa mga maapektuhan ng baha, 'di ba? Maapektuhan ng mga lindol o landslide, 'di ba? Dapat may pondo ka, Sara. Pero dapat itinutulong mo 'yan dun sa mga tao. Kasi pwede mo namang depende kung anong pangangailangan ng lugar na 'yon na tinamaan ng baha. Syempre, unang-una yung pagkain. Pero ayaw nyo kasing mamigay daw ng ayuda eh. Mas mabuti na lang itambak nyo na lang yung pera sa bulsa nyo, wag lang mamigay ng ayuda. Yan naman yung sigaw ng mga tangang DDS eh. Diba? Eto, papakita ko sa inyo. Ang topic natin dito ay patungkol sa disaster funds. Okay? Pero, eto yung video papakita ko sa inyo. Yan. Hindi yan. Yan. Panoorin po natin ito. Usap-usapan ngayon ang biyahe pa Germany ni Vice President Sara Duterte na nataon pa. Sasagsagan po ng pananalasa ng Bagyong Carina. Bagyong Carina. May pa-Germany trip si Sara Duterte tapos tumiming pa sa Bagyong Carina. Tapos tinuloy niya po magpa-Germany. Habang binabagyo yung Pilipinas. May hawak kang pondo para sa mga binaha na dapat tutulungan mo sila pero mas inuna mo pa yung gala. Inuna mo pa yung gala kumpara tulungan yung mga binaha. Dapat pala hindi ikaw may hawak ng budget na yan. Hindi nararapat sa'yo. Kasi kung saan may baha, wala ka dun. Ng hanging habagat. Kaugnay niyan, may paliwanag naman ng Office of the Vice President. At yan ay... Siyempre, may paliwanag palagi yan. Anong klaseng paliwanag? Palusot. Ito sa atin ni Tala Lopez. Matapos maintriga ang balitang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte patungong Germany sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Carina sa Pilipinas, usap-usapan ngayon sa social media community ang umano'y panonood ng Vice Presidente sa nakatakdang tour concert ng American singer-songwriter na si Taylor Swift sa... Grabe no? Yung bansa, buong bansa binabaha, tapos panood-nood ka lang ng ang tawag doon, concert sa ibang bansa. Sarap ng buhay ni Sara, no? Sarap. Gusto ko na ring maging vice president para pag may baha, halimbawa, kukuha ko ng pondo para sa mga mga Pilipino. Pag may baha, hindi ko ibibigay doon, bubulsa ko lang. Tapos ang gagawin ni Ballpoint Man, manunood ng concert ni Taylor Swift. Manonood lang si Ballpoint Man. Diba? Pag may baha dyan, bahala kayo sa buhay nyo, mamatay kayo dyan. Yan yung gagawin ko pag ako naging vice president.
Diba? Sarap eh, no? Yung iba nag-swimming sa baha, ikaw sarap buhay mo. Vice President ka. Bayan muna bago pamilya, sarili. Diba? Bayan muna. Pero Taylor Swift pala yung inuna. Paano na yan? Yan ba yung Vice President nyo? Mahal na mahal nyo? Suluhin nyo. Sa Munich, Germany sa weekend. Bagamat maraming mga netizen ang bumabati ko sa chismis na ito, ilang mga Duterte supporters naman ang to the rescue. O sige, pagpalagay natin. Okay, pagbibigyan ko kayo. Sige. Pagpalagay natin. Kasi sa time na yan may bagyo eh. Pagpalagay nating lumabas si Sara Duterte ng bansa papuntang Germany. Pagpalagay nating nagpunta lang siya doon pero hindi siya nag-Taylor Swift. Hindi siya nanood ng concert. Pagpalagay natin. Tama ba yun? Vice President ka? Inuna mong magpasarap sa ibang bansa? Na mag-travel-travel? Tapos yung Pilipinas binabaha? Vice President ka? Hindi naman, hindi ba? Hindi naman katulad ng ibang, tao na hindi naman mayor, hindi naman, wala namang katungkulan sa gobyerno. Okay lang yun, kahit maglakpat siya kayo dyan. Pera nyo naman yung ginagamit eh. Pero ang tanong dito, kay Sara Duterte, pera ba niya ang ginagamit sa patravel-travel niya? Yung banding-banding nila dun sa ibang bansa, pera ba nila yun? Diba? Kasi may issue ka sa pera eh. Diba? May issue ka, Sara Duterte, sa pera. Asan na ba yun? Yan o. 2.8 billion disaster funds. Di umano, ay mali yung paggamit. At bigla-bigla na lang, wala na. Diba? Saan na yun? Saan napunta? Disaster funds, pero pag may disaster, wala siya. Disaster funds. Siya yung may control. Pero pag may disaster, nasan ka? Nasa Germany? Ito. Tuloy natin. At iginiit na deserve naman umano ni Vice Presidente ang magpahinga o saglit na maglaan ng oras sa pamilya at kanyang... Ito. Ang bobo nitong DDS na to. At kanyang sarili. Ito. At kanya ng oras sa... Taylor Swift concert. Munich, Germany, this July 27, 28. Tapos sasabihin nyo, deserve ni Sara Duterte na mag-relax. Lahat ng tao deserve. Totoo yan. Ma-presidente ka man, vice president, deserve mo na mag-banding kayo ng pamilya mo, mag-relax kayo. Pero, wag mo namang i-timing sa may bagyo. Binabagyo yung Pilipinas, tapos wala ka, vice president ka. Pa-relax ka lang. Tama ba yun? Ang tatanga din itong mga DDS na to eh. Diba? Bayan muna, may kasabihan nga. Bayan muna bago pamilya, bago sarili. Tanga-tanga talaga itong mga DDS na to. Sa pamilya at kanyang sarili. Matatandang kahapon ng madaling araw nang kumalat ang larawan ni Vice President Sara habang pasakay ito ng eroplano pa Germany. Gayunpaman, naglabas na ng opisyal na pahayag ang Office of the Vice President na aprobado ng Pangulo ang kanyang travel permit noon. Oo nga. Pagpalagay natin, sige, aprobado ng Pangulo. May bagyo. Uunahin mo ba yun? Pwede mo nang i-cancel muna eh. Oops, cancel muna yan. Kailangan initiative ako. Wala, kawawa itong mga Pilipino, binabaha oh. Kailangan yung presensya ko nandun. Diba? Tutulungan ko sila. Pero nasan si Sara? Wala. Kahit aprobado pa yan ng Pangulo, may utak naman tayong lahat eh. Diba? Kahit aprobado pa yan ng Pangulo, unahin mo ba yung gala? Nakikita mo na oh, nag-swimming na sila dyan sa baha. Uunahin mo pa ba yung gala? Tama ba yan? Sus, Ginoo. Pang July 9, kung saan sadyang bad timing lang umano ang pagbiyahe niya at sumabay ito sa... Palagi naman bad timing eh. Sa Davao City, binaha.
Binaha sa Davao City. Nag-swimming yung mga tao doon. Pero wala ang mga Duterte doon. Saan yung mga Duterte? Nasa ibang lugar. Doon namimigay ng ayuda. Pero yung Davao na binaha, wala yung presensya nila doon. Wala. Ngayon, binaha ulit yung Manila. Metro Manila, binaha. Nasaan si Sara Duterte? Nagpunta, umano, doon sa dismiss mayor. Kasal ng dismiss mayor doon sa Visayas. Wala na naman si Sara. Diba? Bumaha na naman! Nandun na naman sa Germany si Sara. Wala na naman sa Pilipinas. So, lahat ba ng tatlong yun tumiming talaga? Tanong ko lang, lahat ba ng tatlong yun tumiming talaga? Wala eh. Weak. Pananalasa ng bagyong Karina. Bagamat wala naman sa bansa ang pangalawang pangulo, naglunsad naman ng relief operation ang kanyang tanggapan sa ilang mga lugar sa bansa na sinalanta ng bagyo. Yan yung problema eh. Sabi nyo, ayaw nyo ng ayuda. Pero namimigay kayo ng ayuda. Pero goods yun. Namibigay ka ng ayuda. Lalong-lalo na sa mga naapektuhan ng baha. Pero kasi Sara Duterte, ang pangit lang tingnan na nandyan ka sa ibang bansa habang binabagyo yung Pilipinas. Tama ba yun? Pangit tingnan. Diba? Namigay ka ng ayuda? Totoo ba yan na namigay ka ng ayuda, Sara Duterte? Di mo gayahin yung Pangulo. Di mo gayahin yung Pangulo. Pag may baha nandun. Kung talagang ikaw, Sara Duterte, namimigay ng ayuda, bakit may kumbaga may issue ka dito sa 2.8 billion disaster funds na to? Sagutin nyo yan, mga dutais. May issue ka. Kung talagang tumutulong ka na, baka naman kasi halimbawa, ako, mayor ako ngayon. Meron akong pondo 100 billion. Sample lang to Mayor Ballpoint Man. Pag ganun ako dun, sige, may 100 billion ako dito. Ang gagawin ko dito, yung 1 milyon lang ipapamigay ko sa mga tao. The rest, ibubulsa ko na yan. Galing ni Mayor Ballpoint Man, Ganun lang yun. Kaya magme-mayor ako para makapangurakot ako. Anyway, hindi naman lahat ng nag-mayor ay mga kurakot. Meron dyan. Yung iba taga Davao pa. Yung iba vice president. So, yun. Move na po tayo sa next topic po natin, mga pre. Ngayon, bigyan naman natin ng reaksyon itong si Amy Marcos. Ito po, yan. At reaksyonan po natin ito. So may mga pagkakataon, halimbawa, ito na lang ang pinakamabilis na o pinakamadaling example. Halimbawa, meron kang lulusubin. Halimbawa, may kalaban kang terorista o may nalusob ka ng terorista. So may naging plano kayo, 'di ba? Na hindi dapat iparating sa taong bayan kung paano ito nadusob, paano ito nalaman ang impormasyon, kung saan galing ang mga terorista. So kailangan pa bang isiwalat 'yon sa taong bayan? Samantalang yun ay mga pagpaplano na maaaring makaapekto sa national. Yun, Amy Marcos. Kailangan pa bang isiwalat sa taong bayan yun? Yung plano nyo para madakip si Digong? Yung plano para madakip si Digong? Na halimbawa, bakit yung mga kapulisan nag-iikot sa airport? Kailangan ba sabihin ng mga kapulisan sa publiko na hindi, nag-ikot sila kasi inabangan si Digong? Huhulihin na kasi si Digong? Tama ba sabihin yun? Hindi ka pulis, Amy Marcos. Hindi na kailangang malaman ng taong bayan yung ganyang klaseng plano. Kasi hindi naman krimen yung gagawin ng mga kapulisan eh. Paghuli lang naman. Dito kay Digong. Diba? O bakit nyo Bakit mo tuturuan yung mga kapulisan? Diba? May plano kayo, may warrant na. Hindi naman pwedeng sabihin sa publiko na
Ito po si Rodrigo, ibablog ko nga ito. Ito si Rodrigo Roa Duterte ay meron ng warrant sa ICC. O, hindi nakapaghanda. Paano mo hulihin yan kung makakapaghanda? Diba? Security. Hindi ba? So mga ganung mga pagkakataon dapat malaman ng taong bayan na hindi lahat ng ginagawa ng ehekutibo dapat ini-expose sa pamamagitan lamang ng Senado in the guise of or sabihin natin in aid of legislation. At yung mga elemento po na ito ng executive privilege ay pasok po dito sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yes, oo, kasi ano yun mga strategies, mga plano na maaaring magamit pa in the future. Mga ganung klaseng pagkakataon. So hindi pwedeng isiwalat ito sa taong bayan na may mga tao pa maaaring maapektuhan. Isa po siguro kasi sa parang inaargumento din ni Senator Amy na kung wala naman daw pong itinatago, bakit daw po hindi sabihin kung wala namang... Bobo ka, Amy, bobo ka talaga, no? Anong tatanong ako? Mas magaling ka pa ba sa Philippine National Police? Mas magaling ka pa sa gobyerno? Gagawin mong bobo yung gobyerno? Kung wala namang tinatago, bakit di sabihin? Tama ba yun? Tanga ka ba? KO! Pigilan niyo po ako. Umiinit yung itlog ko. KO! Pinoprotektahan na impormasyon na dapat malaman po ng publiko kaugnay nga po dito sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Ano po ba siguro, Yusek, yung paliwanag natin doon sa yung thin line na kahit wala namang itinatago ang gobyerno pero meron tayong executive privilege na tinatawag at may mga impormasyon talaga na kahit sabihin na natin na totoo naman, sadyang hindi talaga pwedeng ilabas kasi pwede siyang magdulot din ng risk sa gobyerno. Siguro mas maganda nito, Christian. Alamin niya yung mga... Katulad niyan, si Kibuloy, bigyan ko lang kayo ng example bago po natin pakinggan si Atty. Claire. Si Kibuloy alam na huhulihin na ng kapulisan. Kaya ang ginawa ni Kibuloy, okay, nagtago. Nagtago sa ilalim ng lupa. Tapos, ando na yung mga kapulisan. Nagkagulo-gulo na, may nabugbog, may namatay. May namatay ng mga kulto. Oh, yan yung sinasabi kong delikado po pag malaman na itong taong ito ay huhulihin na. Bakit? Baka mas marami pang mamatay. Kasi siyempre, idol nila yan, poprotektahan nila yan. Diba? Ganun yun. Nagigits nyo? Nagigits mo, Amy? Ako na lang kaya magsenador, palitan kita dyan. Ha? Palitan kita. Tapos lahat ng DDS patawag ko, pa-content ko lahat. KO! Hindi, joke lang ha. Hindi pwedeng gawing laruan yung mga ganyan, yung mga contempt na yan. Pag nagsinungaling lang naman, at hindi nagsasabi ng katotohanan, yun po yung pinapa-contempt. Kasi bago simulan yung hearing, ikaw ay manunumpa muna na magsasabi ng katotohanan. So, ganun po yan ha. Mga kaso na nadesisyon na ng Supreme Court, bakit inalaw ang pag-i-invoke ng executive privilege? Hindi ba? So, ano yung sinasabi na pagtatago? Kung lahat naman ng mga tanong niya ay... Go ahead, ma'am. Apo. Lahat ng mga tanong niya ay nasagot. Maliban nga lang doon sa cover. Halimbawa, may pinlano. May ubo yata si Atty. Claire. Uso yung ubot sipon ngayon. Ako nga, kakagaling ko lang sa ubot sipon eh. Buti na lang, lagnat ko, sakto lang. Hindi masyadong sumobra. No? Paano ba halimbawa maa-aresto ang dating Pangulong Duterte? Sino-sino yung pwedeng mag-aresto? Paano ang gagawin? Kailangan isiwala talaga ba yon? Hindi ba in aid of legislation lang naman ang kailangan nila? Facts kung paano mababago yung... Ito lang halimbawa. Opo. Titigilan na ba natin? Kung gagawa sila ng batas titigilan na ba natin makipag-cooperate sa Interpol? Kailangan ba bang isiwalat dito ang mga naging plano na cover ng executive privilege? Gagawa pa sila? Tatanggalin na ba nila? I-repeal ba nila yung RA 9851 para hindi na magamit sa mga susunod na mga suspect? Di ba? Mga suspect, mga kriminal, masasabi. Burahin na ba i-repeal ang RA 9851 dahil sa pag-aresto o pag-surrender kay dating Pangulong Duterte? With that, kung yun ang plano, kailangan pa bang isiwalat yung mga naging strategies na ginawa para ma-surrender ang dating Pangulong Duterte? Di ba? So may mga pagkakataon. Kaya nga tinatawag na strategy, di ba? May strategy nang pwede lang makaalam yung grupo mo, team mo. Di ba? Strategy. Hindi naman pwede yung strategy. Halimbawa, basketball. May strategy kayo ng team mo. Hindi naman pwedeng isa publiko yung strategy nyo kung paano tatalunin yung kalaban. Nasasabihin, ito yung team, patawag media, sasabihin ko yung strategy namin. Para matalo tong kalaban. Pag sinabi mo yan sa publiko, wala na.
May pantapat na sila sa strategy nyo. Wala na, nasabi nyo na eh. Nasabi mo na eh. Diba? KO. Pagkabubo mo talaga, Amy Marcos. Promise. KO. Ha? Hindi pagmumura, hindi kita minumura. Kabubuhan lang talaga yung meron sa'yo. Christian, yung mga bagay-bagay na napag-uusapan ng Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials, hindi siya dapat na ibulgar. May limitasyon. Tandaan natin, may separation of powers tayo, Christian and Victoria. Separation of powers na isa pag ginagawa ng executibo, hindi dapat makialam ang legislative or ang judiciary. Kanya-kanya tayong powers, kanya-kanyang functions na hindi kayo dapat nag-i-encroach. So may mga pagkakataon in aid of legislation go kung hindi covered. So ano pa ba ang kulang? 'Di ba? Ano pa ba ang kulang sa mga nais niya? May mga nakuha daw siya mga impormasyon, 'di ba? Di umano, sabi niya sa kanya sa second hearing. O di imbitahin niya po yung mga taong nagbigay sa kanya ng impormasyon na 'yon, paupuin niya, gawin niyang gawin niyang resource person, o di makakakuha na siya ng impormasyon, 'di ba? Makukuha niya ng impormasyon na kakailanganin niya sa pagbalangkas ng batas. Yun lang po yun. Kung meron siya nakuha ng ibang mga dokumento, then let those people who submitted those documents be his guests, be her guests, be her resource persons, para malaman kung ano yung sinasabi nilang mga dokumento. Yusek, sa Tuesday po, magkakaroon po ng third hearing na itong committee ni Senator Amy Marcos. Are we expecting na any cabinet official will be attending or again, wala pong pupunta? Victoria, hindi pa natin masasabi. Wala pa akong natatanggap na anumang latest na information patungkol dyan kung may aaten o hindi. So, yun lang yung reaction natin dito kay Amy Marcos, no? Nakita ko po dito sa bidyong ito yung kanyang kabubuhan. Tandaan po natin ang mga strategy ng kapulisan, hindi mo pwedeng panghimasukan. Limitado lang po ang pwedeng sabihin ng kapulisan. Ang pangit naman, pag nalabasan na ng warrant, sasabihin natin, ito may warrant kasi Digong isa publiko natin para alam ng taong bayan, wala kaming nililihim, di nagkalitsi-litsi na. Yung team ni Digong, maghahanda na doon. Subukan yung sumugod dito kay Tatay Digong. Mauna muna kami, makapagbugbugan muna kami. Ano mangyari dyan? Gulo-gulo. Gulo-gulo na. Diba? Amy Marcos, palitan na lang kita sa pag-senador mo. KO. Diba? Anyway, mga pre, ayan kung anong reaction nyo dito, comment down below mga pre. So ngayon mga pre, ay eto na, at bigyan po natin ng reaction itong babaeng ito. Ay, sorry, kung babae ba to, sorry. Hindi ko alam kung babae ba siya or kung ano. Pero bigyan po natin ng reaction. Come on. What is your question? Are you from and where are you affiliated to? Reuters. Reuters. Okay, interview me now. Come on. What is your question? How do you feel right now seeing your former president going? We are enraged because we love President Duterte. You love President Duterte, pero yung minamahal mong si Digong ay nagkasala sa mga Pilipino. Kung wala talagang kasalanan si Digong, bakit nandyan kayo ngayon at bakit nandyan siya ngayon? At bakit siya hinuli? Malinis pala siya. Kung talagang sinasabi niyo walang kasalanan si Digong, harapin niya yung kaso niya dyan. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Kasi yung ICC walang pwedeng magdikta dyan na kahit sinong bansa. Wala. He loved the Philippines first, that's why we love him. He loved the Philippines first, that's why we love him. Sabi nitong taong ito. Kakaiba pala si Digong magmahal ng mga Pilipino kasi yung Diyos minumura, Santo Papa minumura. Sino pa bang minumura? Jeepney drivers minumura. Putang ina nyo daw at kahit mamatay kayo sa gutom, wala siyang pake. Estupido daw yung Panginoon natin. Diba? Jeepney drivers, mga Pilipino yan, minumura. Yung Philippines, gustong gawing province of China ni Digong. Ganyan ba yung pagmamahal ni Digong sa Pilipinas? Tanga ka. Bobo ka. KO. Diba? Naninirahan tayo ng maayos dito tapos gagawin ng probinsya ng China? Gigil ako sa'yo. Tigilan nyo ako, ha? Is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court, and the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction in the Philippines. Wala kaming pake. Kahit may jurisdiction, wala. Importante, hindi naman ngayon yan sinampa yung kaso na yan Dahil nung miyembro pa tayo ng ICC, sinampa na yan ni Trillanes. Sinampahan na si Digong ng kaso ni Trillanes noong, take note, noong miyembro pa tayo ng ICC. Kaya nandun na yan, iniimbestigahan na si Digong.
Si Digong lang naman yung kumalas. Pero bago siya kumalas, nakasampa na yung kaso. 'Di ba? Nakasampa na. Hindi naman sana mag-work yan eh. Yung ginagawa ni Trillanes. Kung sana ay si Digong nakaalis na sa ICC bago siya magsampa, edi wala sanang problema si Digong. Kaso, nung sinampahan si Digong ni Trillanes ng kaso sa ICC, miyembro pa tayo nun. Yan yung isang pagkakamali ni Digong. Ha? Miyembro ka pa. Ngayon, kakalas ka? Eh, di kumalas ka, importante na sampahan ka ng kaso noong miyembro pa tayo ng diyan sa ICC. Ba? Insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive proper there's no proper Lutang. Bago ka magpa-interview, lulutang-lutang, nakakahiya ka. There's no proper jurisdiction and he did not receive Sirampla ka kayata eh, paulit-ulit eh. due process. He was illegally taken from the Philippines. Taken. Illegal kasi mind conditioning yung ginagawa ng DDS sa mga content nila, sa mga vlogs nila. Yun yung pinapakalat nila na kailangan sabihin nila na illegal ang pag-aresto kay Digong ng ICC dito sa Pilipinas. And then maraming uto-uto yung naniwala. Ang tawag po doon ay mind conditioning, 'di ba? Illegal, may warrant. Illegal pa rin. 'Di ba? Mas magaling pa ba kayo sa ICC? Tanong ko lang. Not him going here in the Netherlands. That is not how you were saying we should follow the rule of law, but the ICC themselves, they're not following the rules to give him due process. We are crying for due process for President Rodrigo Roa Duterte. Tama, sisigaw yan ng duta eh. Yan lang naman alam nila eh. Duterte! 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 Walang laman! Bobo! Diba? Ang daming tanga sa Netherlands. Alam nyo, kung lula ko yung nandyan, sabihin ko lang siguro, Nay, lula? Huwag kang makisali dyan. Tatanga-tanga ka rin eh. Diba? O kaninong mga mukha to? Kaninong mga nanay to? Ang tatanga, di ba? Anyway, basta importante dyan, masarap yung buhay ng mga Duterte. Di ba? Kayo dyan, tatanga-tanga, nagpapalamig-lamig pa o, gabing-gabi na dyan o, nandyan pa kayo, tatanga-tanga pa rin kayo. Di ba? Alam nyo naman yung klima sa Netherlands, malamig talaga. Pero, ang mga tanga nandyan. Anyway, mga pre, yun lang po muna yung ating video ngayon. Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon mga pre, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. And siyempre mga pre, no, meron po tayong Timberador. Ayan ha. Facebook page ko yan. Alam ko yung iba sa inyo hindi pa naka-follow dyan. Mag-follow na kayo. Yung link ilalagay ko po sa comment section ha, para ma-follow nyo yung ating Facebook page. Okay? Kung nanggigisa tayo dito sa YouTube, nanggigisa din tayo sa Facebook. Maraming mga DDS nag-iiyakan dyan sa ating mga content sa Facebook. Anyway, yun lang muna yung ating video ngayon mga pre. Sa mga bago po nating mga bago po nating subscriber, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang, no, mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video at pasensya na kayo kahapon dahil alas 11 na ng gabi, umilaw. Kaya wala po tayong content. Hindi po tayo nakabanat. So, yun lang, mga pre. Kita-kits po sa susunod na video.